day mga Airsoft, good day mga kabigman. May client tayo po ngayon dito. Medyo special yung client natin mga Airsoft. Mamaya ako na ididetalye, no? Salubungin po muna natin siya. Taga saan ka, boss? Okay. Tapos, okay, huwag mo na akong tawagin, boss. Hello, sir. Kabayan kita, sir. Yes, thank you. Okay, so, sige, pantay lang po, iayos lang natin. Okay mga airsoft, no, yun nga, yung airsoft natin is a stroke patient. Okay? So hindi ko na lang siya ilalagay sa camera, no? Kasi para to hide his identity na rin, kasi ayaw ko naman na iba ang maramdaman ng ating mga viewers. Okay? So ngayon pumunta siya rito kasi meron siyang issue. Actually, hindi ko kalain na meron pa ako ng unit na to. Meron pa ako nag-iisa pala, no? Pumunta sila rito, naghahanap sila ng unit na pang self-defense, no? Kasi may kapansanan na nga siya, pero pinasok pa rin sila, no? Pinasok sila, ninakawan sila. So ninakawan sila, kaya lang wala naman siyang capability na ma-issuean at magkaroon ng gustuhin man nilang bumili. Wala silang capability na mag-issuehan siya ng real firearm. It is because nga dun sa kalagayan niya. Bali, consider as PWD na siya kasi stroke patient na siya. So, gusto niya kahit papano, kung sakaling papasukin sila ulit for the third time. Oh, by the way, 2 beses na silang pinasok. Yung una, ninakaw yung aso nilang Shih Tzu. Pangalawa, ninakaw yung aso ulit nilang isang Shih Tzu at saka isang mountain bike. Tama po, di ba? Isang mountain bike, no? So, this third time, kasi ang magnanakaw, pag nakaisa yan, umuulit-ulit yan. Iisa pa, di ba? Kasi nakita nila, pwede, maluwag, gano'n. Kaya lang, hindi ko rin naman kinokonsinte na ilagay mo sa kamay mo yung pag defend dun sa sarili mo. I do suggest magpa-alarma ka rin sa barangay, ipa-blatter nyo para the next time, 'di ba? Meron kayong Tapos isa pa, siguro maghingi kayo ng police visibility do sa lugar ninyo, humingi kayo ng sa barangay, no? Kumbaga ng parang ronda, no? Nagro-ronda rin sa paligid para kahit papaano mangilag, no? Pero anyway, mas maganda na rin syempre may hahawakan ka. Okay? Una-una, sasabihin ko sa inyo, ang airsoft hindi ginawa para ipagdepensa yung sarili mo. Pero kung yun ang meron ka, di gamitin mo. At least, 'di ba? At least meron, 'di ba? Ngayon, itong unit na to is kakaiba to. Hindi ko kalain meron pa ako nito, no? Actually, ang approach ko sa kanila kanina, bossing wala na, no? Pero dito, meron pa pala. Okay? This is the non-lethal pistol. It is a pistol na magagamit mo to defend yourself. Why? This is powered by a CO2. Okay, actually ang bibilin niyang CO2, unit plus CO2 is 20 pieces, no? Pero balato ko na lang sa bossing natin, ibibigay ko na lang. So, instead of ang babayaran niya dyan is 20 pieces lang, ibinigay ko itong isang box. This is a 50 pieces na CO2. All sealed, all brand new yan. Baka sabihin nyo naman, ayan, okay. CO2, this is a food grade CO2. Mamaya discuss natin yung patungkol dyan sa food grade na yan at saka industrial grade, okay. Okay, this is a unit na non-lethal. Ang bala nito is rubber bullet. Ang FPS nito is around 900 FPS. Imaginein mo, itong solid rubber bullet, tatama sa'yo, pak, ang sakit. Gaplatito yung pasa na mangyayari dyan, okay? Hindi siya babaon sa katawan, pero talagang malalamog yung laman. Hindi siya magpe-penetrate sa balat, pero talagang wawak-wakin niya yung muscle na tatamaan. Kaya nga magpapasa, no? Ganun kalakas, ganun katindi to kasi nga 900 FPS.
Windshield ng sasakyan, kayang basagin. Taillights ng sasakyan, kayang basagin. Plato, kayang basagin. Ganun kalakas ang isang 900 FPS. Distraction na to. Okay? Just imagine, itong rubber bullets na to, na merong laking 11mm. Ayan ha. Ayan. 11mm. Solid po ito ha. Parinig natin. Solid to. Ayan to. Tingnan mo ha. Ayan ha. Oh, solid to. Maliit lang ng kaunti sa Jolen. Ewan ko kung familiar kayo sa Jolen ha. Yung mga kabataan kasi ngayon, hindi na alam yung mga nilalaro namin dati. Way back no. Ayan. Maliit lang ng konti sa Jolen. Tapos yung bigat niya approximately, wala tayong timbangan Wala tayong timbangan dito. Gusto ko sanang timbangin. No? Approximately ang bigat niya is 0.50 grams. No? Imaginein mo na lang yung ganyang katindi, lalamugin niya yung laman mo, no? Tandaan nyo, pag tinamaan kayo nito, magbeberde yung tinamaan, gaplatito, ganun kalaki, no? Kasi lalamugin niya, wawarakin niya, kumbaga aanuhin niya, tatastasin niya yung laman ninyo. Masakit talaga. Although hindi siya dinesign para mag-penetrate, kaya nilakihan para wag mag-penetrate. Kasi the more na maliit, the more magpe-penetrate no? Ayan, ganun siya katindi, no? So, enough para i-defend yung sarili mo. Ito yung normally na ginagamit na mga barrel sa lugar ng Canada, Australia, 'di ba? Pang anong tawag dito? To disable the person. No, halimbawa meron kang nakita na meron kang nakita nang aabuso ng asawa. May mga re-responding police. Ito yung dala nila. Okay? Ito yung first na dala nila, saka na yung talagang barrel, katumbas to ng pepper gun, ng taser, katumbas to nun. A non-lethal pistol design is a tool na ginawa to neutralize the situation. Okay? So ito, hindi siya magazine type, pero CO2 type siya. Tapos nakarekta rito yung unit. Kaya itong unit na to, design para kahit wag mong alisin yung CO2. Okay? Iba yung mga unit natin na airsoft na ginagamitan ng CO2, gumagamit kasi ng magazine yon. Pero ito, iba to, nakarekta to. Okay, pakita ko na sa inyo, no? Aalisin nyo lang to, itong mismong, yan, yung grip niya, ayan, dyan yan, no? This will serve as your tool para i-unlock mo tong dito, yun sa ilalim, kasi dyan mo ipapasok yung CO2. Okay. Ayan, okay? Ayan na, okay, after that, lalabas to, okay? Sprayan mo na ang silicone oil muna yung dadampian ng CO2. Ito. Yung dadampian nito, sprayan mo ng yon, okay na yon. After that, slowly i-drop mo tong CO2 cartridge. Yun. After mong i-drop, alisin mo to, okay? Hand tight lang muna. Hand tight, pag sinabing hand tight, kamay lang muna ang gagamitin mo. Pag naramdaman mo masikip na, saka mo sisikipan using this. Okay, ayan na. Adi okay na. So, balik mo na to. Magnetic naman to, hindi naman malalaglag yan. Okay? Yan. Ngayon, doon naman tayo sa paglalagay. Hindi pa good to go to. Wala pa to. Wala pa nga. Wala pa. Ayaw pa. Hindi pa to good to go. Next naman, lalagyan natin ng bala. Yung bala, dito nilalagay. Ayan. Okay? Lagay natin. Hatain natin yung spring. Okay? Then, ilock natin. Then, ayan. Lagay natin yung bala, ha? Ang maximum na ba? Ay, mayroong may pondo. Okay. Lagay natin bala. Ang maximum na bala na pwede mong ilagay dito is 7 to 8 BB na rubber bullets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Meron pondo. Meron na iwan sa loob. Okay. Ayan. Di okay na. Meron ng bala ngayon yan, mga ka-airsoft, ha. Ngayon, ang next mong gagawin, hindi pa go yan. Kasi, kaloload pa lang natin. Kakaldagin mo ngayon itong baba. Kakaldagin mo para lumabas yung color red.
Yun na. Kita nyo, may red na. Okay? Ngayon, ready to fire to. Makikita nyo to kung gaano kalakas po siya. Nakakatakot, no? Kasi malakas talaga to eh. Okay, firing tayo. Firing. Bossing. Yan. Okay, firing. Lakas. Ganun siya katindi. Ganun siya kalakas. Labas tayo. Okay mga airsoft, wala akong ibang reading available na pwedeng warakin na target. Ito na lang, no, hilalagyan ng ice cream. Hindi na raw gagamitin ni Ma'am Sally. Firing tayo, firing ha. Kulo. Grabe. Okay, so warak. Okay? Wala kasi ako medyo malaki-laki eh. Ayaw ko naman magbasag ng bote. Okay? Tingnan nyo kung gaano ko kalakas yung itatalsik ha. 1 metro yan. Tiya. Grabe, di ba? Kaya wag mo nang susubukan, no? Wag mong susubukan na humarang pag ganito na yung tinutok sa'yo. This is a non-lethal pistol. Alam mo ba na pag ginamit mo ito, pinambaril mo, kaya mong padapain yung tao nang hindi ka makukulong. No? Firing tayo, firing. Layo lang ako ha. Yan. Diba? Wala ba tayo makapal-kapal? Pero wag sanang babasagin. Kasi marami tayong alaga. Huwag yan. Sayang naman dyan. Nanginayang ako. Planggana natin sa bonsai yan. Wala eh, no? So, tignan natin dito. Tignan natin ha. Kasi ito, dual to. Papasok dito, lalabas dito. Tignan natin ha. Ha? Sige. Tignan natin ha. Aray. Ayan ha. Ulitin natin. Ito yung point of entry. Point of entry. Tapos ito yung paglabas na. Nabasag dito. Ay! Shit! Ayun ang sinasabi ko. Napaka-careless ko. So nag-bounce back dyan. Di ba yan yung silver ano na lang ha? Alam din mo na lang. Ayan. Tapos ito, rubber bullet. Kung kaya mong i-recover, pwede mong i-recover kasi pwedeng i-reuse to. Yun nga lang, itong isa na to, kung mapapansin nyo, ayun no, parang natapyasan na siya. No? So, lagay natin. Pwede pa naman yan. Kaya lang, katulad yun, ang dami kong pinaputok, wala nang na-recover, no? So, ayan. Nabasag pa tuloy yung planggana. Ito, mapapansin nyo, ito planggana, tingnan nyo to kung gaano kakapal. Ito yung ayan, makapal to. Hindi natin kayang basta warakin to. Hindi ko direct hit na binaril to. No? Yung bala, nag-bounce na lang dyan. Tignan mo. Hindi direct hit ha, na binaril yan ha. Nag-bounce na lang dyan, pero, ayun o. Okay? Kapal nito. Ang kapal nito, no? Ginagamit to sa pagong, sa soaking. Okay? Grabe, no? Ayan. Ito pa, meron pag isang bala, oh. Ito. As long as na pwede pa, magagamit mo pa. Pwede mong i-reuse yan. Okay? Hindi katulad na sa mga airsoft, hindi talaga allowed na mag-reuse ng bala sa airsoft, no? Ito, ayan, pwede pa naman. Ingat lang ha. O yan. O diba? Ayan. Ayun nga. Pasok tayo sa shop ngayon. At ayun na nga mga ka-airsoft, no? So bumalik tayo sa shop. Okay. Habang nagpa-fire tayo, si Sir, pagpasok dito sa shop, ano siya, nasuka. Sumuka siya, no? Ganun daw siya pag
ramdam ng excitement pag natutuwa, pag sumusobra yung tuwa niya, nagsusuka siya. Ngayon, sumusuka muna siya rin sa labas, inano siya nung alalay niya, no? Parang inaasikaso, no? Maswerte tayo, hindi ganun ang kalagayan natin, no? Kaya napakadami dapat ipagpasalamat ng bawat isa sa atin regarding sa mga nararamdaman or sinasapit everyday, no? Yun, natutuwa ako, naawa ako sa ating ka-airsoft kasi hindi ako sanay nakakita ng mga ganung senaryo, sitwasyon, no? Yun. Maswerte pa rin talaga tayo, no? Kaya ito, malamang sa malamang mag-e-enjoy siya rito, malamang sa malamang na sasaya siya rito. Yung isang canister na nilagay natin is equivalent to 15 hanggang 20 na putok. Okay? Ito ulit, itong isang buong ganito, ang katumbas nito 15 hanggang 20 na putok. Dati, mga 10 na putok lang hanggang 12. Medyo sinakal ko para medyo mas makatipid. Kasi nung sinakal ko siya, ginawa kong 15, ganun pa rin ang FPS niya. Nung ginawa kong 18 to 20, ganun pa rin ang FPS niya. Kaya, okay na yung pagkakasakal ko. Ngayon, nung sinakal ko, going to 25, bumaba yung FPS. Kaya, nirelease ko ulit yung pagkakasakal, nandun ulit tayo sa 15 to 20. No? Kumbaga, yung 10 rounds pababa kasi, oo, mataas siya. Nasa ano siya 930 FPS eh. Nung ginawa ko siyang 15 rounds to 20 rounds, nag 900 FPS pa rin eh. 880, 890, tapos tumutong pa rin na 900. Kaya acceptable yon. Pero nung ginawa ko siyang going 25 rounds, yung isang canister, ang nangyari kasi nag-drop into 720. Masyado malakas yung drop, kaya hindi ko na tinuloy. So ang tuning nito is one canister is equivalent to 15 to 20 rounds. Okay? Ayan, no? So, again, 30 pieces lang ang binili ng ating bossing. Gagawin ko ng 50 para ano. Ay, sorry, baliktad. 20 pieces lang ang binili niya, pero gagawin ko ng 50 piraso. Binigyan ko siya ng 30 rounds. Bigay ko na kay bossing, no? Maswerte na tayo kasi wala tayo sa kalagayan niya. Tayo naaalakad na normal, nakakakilos na normal, pero siya kasi isa na siyang PWD, stroke patient. Grabe, yung half body niya, kinakaladkad niya, no? Maswerte na tayo, no? Kasi nasa normal pa tayo. Kaya lalo kong na-realize na habang normal pa tayo, gawin natin yung maganda, gawin natin yung tama para sa ating kapwa. Unit po ng ating ka-airsoft na taga San Miguel, Bulacan. Napakaganda, napakasarap. The non-lethal pistol. Thank you po.